A big fat shoutout sa aking kumpare, almost kapatid, kaibigan since birth. You know who you are for letting me drive your 2023 Mitsubishi Expander GLS. Hey mga padi, welcome to the channel or welcome back to the channel. And today we have a 2023 Mitsubishi Expander GLS. And of course, ano bang gagawin natin dito? We're going to review it. We're going to check the interior. We're going to check the engine. We're going to check the creature comforts. Dadrivein natin yan. Bibigyan natin ng beans. Let's see how much fun we can get on this MPV multi-purpose vehicle. Let's go for the review. Anyway, let's start on the exterior. Since this is a facelift, if I'm not mistaken, sa opinion ko lang mga padi, nagmukha siyang kalmado kumpara dun sa pre-facelift version. Agresibong kalmado. Sa opinion ko lang, yung unang version, yung pre-facelift version, parang masyadong na-overstyled. Na-overstyled. Although sa gilid, ganun pa rin naman, marami pa ring matatalim na lines. Bagay naman kasi futuristic yung design ng MPV na to. The mag wheels, hindi ako fan ng two-tone na ganyan. Pero since futuristic ang design niya, bagay naman. Saka uso yung ganyan yung two-tone na ganyan. Ang size nga pala nito is 205/55 R17. Biggest change is the T-shape headlights. Nagmukha siyang classy, in my opinion. Mas mukhang malinis kumpara dun sa pre-facelift version. Saka nagmukhang ang kalmado. Ito, DRL lang to. DRL, daytime running lights. Same thing dito sa likuran. In my opinion, in my humble opinion, may kanya-kanya tayo opinion, nagmas mukhang kalmado. Again, the T-shaped taillights, LED yan, pero you can't get it all. Meron pa ring halogen, yung signal lights. I'm not sure dito sa reverse lights. Pero itong mga lines na to, hindi naman may iwasan yan dahil yan na yung talagang design niya. Maraming guhit, 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 guhit. That's the thing. Yun yung style niya Bagay naman, although it's not my thing, but for me, now it looks good kumpara doon sa pre-facelift version. Anyway mga padi, meron nga pala Expander Cross version ito, yung merong mga black plastic dyan. I don't know kung anong ground clearance doon, but this one, it's 225mm ground clearance. Meron nga pala siyang keyless entry, pindutin mo lang yan. Yan, maglalak. Pindutin mo lang, open. And here's the interior. Big changes sa interior mga padi. Dashboard, meron ka ng soft touch material dito. I'm not sure if it's leather, pero mukha naman leather. Saka dito may soft touch na rin. Tapos parang merong wood insert dito. Although it's not really wood. Pero meron ka pa ring scratchy plastic dito mga padi. Buksan nga natin to para maliwanag. Yan. Let's give it a little light. Ito yung multimedia screen mo. I don't know how many inch, pero meron niyang Apple CarPlay and Android Auto. Center console mo, meron kang piano black plastic trim dito. Scratchy ang mga ganyan, mga padi. Scratchy, kaya ingat. Tapos wala ka ng physical handbrake. Electronic handbrake na siya. Meron kang auto hold, tapos 4-speed automatic, meron kang low gear, reverse parking normal, meron ding overdrive dito mga padi. Going here, aircon controls mo, meron ka pa rin physical buttons pero digital display. Meron ka rin pocket dito, lagayan ng cellphone or kung ano-ano man. Meron ding pocket ng cards, very practical. May USB port. Wow! Tapos meron ding 12-volt socket. And dito meron ka ring another pocket. Glove box is glove box. Napakalaki. So big glove box. Very practical. Pagdating dito, yan. 2 cup holders. Meron ding armrest. Is it sliding? No, not sliding. Pero somehow malaki rin. Ayan luwag Luwag din. Steering wheel is a little firm for my taste, pero wrap siya with leather and combined with perforated leather. Gauge cluster mo is still analog with LED. Pag pinindot mo yan, may welcome pa sa LCD mga padi. Yun expander. Umikot pa, di ba? Displays yan, fuel mo, yung cooling mo, importante yan para sa akin, in my opinion. Ayoko yung sasakyan na ilaw lang ang meron pag nag-overheat
ka, may warning ka ng ilaw. Gusto ko yung may ganyan para na monitor mo. Yan din yung trip B, trip A, odometer, fuel consumption. Meron ding eco mode meter, average fuel consumption. I don't know kung ano yung dahon na yan. Siguro kung gaano ka kagaling mag eco mode. Then meron ka ring traction control off. GLS is equipped with cruise control. Meron ding controls ng multimedia, saka Bluetooth para sa iyong cellphone. Anyway, seating position is very high. Yan, normal sa mga MPV yan or crossover SUV. Meron siyang seat height adjustment. Ito yung pinakamababa. Buti na lang may adjustment, 'di ba? Although mataas pa rin, meron pa ring forward and back and lean. Yan, dami siyang adjustment. Steering wheel, meron ding adjustment, tilt, and telescopic adjustment. Maraming adjustment para sa kanya-kanyang size ng driver. Dito naman sa door cards, still scratchy plastic to, but meron pa ring brown soft touch leather dito, pati sa armrest, carbon fiber looking. Meron ka rin naman pocket, which is usual sa mga kotse ngayon. Meron pocket, bottle holder or cup holder. I'm 5'6". Driving position ko is this one. So let's check the back kung gaano siya kaluwag or kasikip. Alright, dito sa likod, this is my driving position. I'm 5'5", 5'6". Pag nakasapatos mga padi, napakaluwag. Very spacious, very spacious. Pwede kong dumi-4, pwede kong isuot yung pa ako sa ilalim para makapag-stretch man lang. And same deal, door cards dito, meron ding soft touch leather, pati sa armrest leather, tapos carbon fiber looking, scratchy plastic. Practicality, meron ding pocket, saka bottle cup holder dito. But silipin naman natin kung nakasagad ang upuan. Halimbawa, matangkad yung taong umupo doon, sinagad niya yung upuan, tingnan natin kung gaano kaluwag or kasikip dyan sa side na yan. It's not bad actually mga padi. Meron pa rin at least 4 inch ng knee space, 4 inch. Pwede ko pa rin ilusot yung pa ako doon sa ilalim kahit papano. Itong back, nasa sandal, nagagalaw. Yan, nalilin back. Which adds to its practicality. Ito, foldable din to. Nagiging armrest. To, diba? Very practical. Meron kang 2 cup holders dyan. Anyhow, another practicality dito mga padi. Meron kang USB port. USB-A and USB-C. Para yung mga passenger mo sa likod or yung occupant mo, may masaksakan, makapag-charge man lang, diba? Very practical. Anyway, this is foldable. Check natin kung gaano kaluwag ang likod. To fold this seat dito sa gitna, just do this and single action. Yun na yun. Oh, diba? Napakadaling gawin. Isang lever lang. Wala nang pindot dito, hila doon. Wala nang ganun-ganun. So, let's sit at the back. Importante yan eh. Dito sa likod mga padi, mayroong small pocket. Siguro pang cellphone, tapos another cup holder. Anyhow, itong seat dito, na-adjust siya forward and back. Na-adjust ko siya sa pinakasagad na forward position. Not good for long trip. Siguro, maliit na bata, okay lang. But, ito kasi, ito, ewan ko kung nakikita nyo. Ayan, itong daanan, itong railing ng seats na to, nakakaabala sa paa, nakakaistorbo. Ayan, nakaka-istorbo. So, hindi ka masyadong makagalaw dito. Ganyan ang position ko dito. Ayan, sasara ko ulit. Yan. Now, iusog ko to patalikod. Well, I hope nakikita nyo. Inusog ko na siya palikod. Nakadikit na yun, Nico. Thankfully, adjustable naman tong sandalan dito sa likod. So, you can still lean it. Yan, ito na yung pinakasagad. Di nga lang siya talaga ganun ka-komportable for long trips. Short trips pwede. Pero yung tipong mga 5 hours, 8 hours trip, medyo mahirap dito. Yan ang upo ko dito. I'm 5'5", 5'6". Dikit ang tuhod ko. Kids, below my height, siguro pwede. Mahirap pumesto dito. Anyhow, meron ka namang 12 volt socket dyan. Pwede mo lagyan ng charger. At least meron pa rin practicality. May small pocket dito. At still on the same side, meron pa rin. A little claustrophobic kasi itong bintana is maliit. Ganyan lang siya. Hindi siya yung buong ganun. But that's the design. Ayan yung design sa labas eh. So, yan ang magiging bintana mo dito. Meron ka ring aircon dyan. So, dual aircon siya. Hindi siya dual zone. Dual aircon. Iba ang motor niyan, iba ang motor doon.
Kaya tinawag na dual aircon. Iba yung dual zone, iba yung dual aircon. Tignan natin yung back space kung gaano kaluwag. To open the back mga buddy, meron door popper dito na rubber, electronic door popper. Pindutin mo lang. Yan, nandiyan dyan siya, located there. Yan. And I'll open the back. Another practicality, meron ng ganito. Usong-uso na to ngayon. Yung araw, walang ganyan. Yung mga van, kakapitan mo lang yan dyan. Sara. Pero ngayon may ganito na. Siyempre, iba maarte. Ayaw malagyan ng fingerprint yung makintab nilang paint. Anyhow, ito yung space natin sa likod. Meron kang dip pocket dito, which is very good. Another dip pocket dito. Meron ding hidden pocket dito, but dyan nakalagay yung tools mo, jack, tools. Pero meron kang pocket dyan, very maluwag din. Ito yung anuhan ng spare tire. Spare tire niya is mounted. Dyan yung spare tire niya sa ilalim. Anyway, hindi ko alam kung gaano kaluwag yung space na yan, but it's just enough para sa 3-row seats. Di siya ganun kalaki, but pag finold mo naman to mga buddy, pag finold mo yan, so, hindi ko alam kung gaano kaluwag yan. Lalagay ko na lang dyan. Sana maalala kong lagyan. Pero luluwag pa yan pag finold yung dalawang yun. Oh, di ba? Ang luwag. Sobrang luwag. Pwede ka na matulog. Hindi ko rin alam kung gaano kaluwag yan dahil hindi ako nagre-research. Lalagay ko na lang dyan kung maalala ko. Meron pang isang folding style na pwedeng gawin dito mga buddy. Napaka-practical nito sa sasakyan na to. Yan. Pag finold mo siyang ganyan, pwede ka maglagay ng gamit dito. At the same time, meron kang flat dito na space, 'di ba? Parang flatbed space. Pwede kang maglagay ng mga luggage mo dito. Napaka-practical, 'di ba? Anyway, let's go to the engine. Anyway, to pop the hood, ito yung lever niya, mga buddy. Yun, napakasimple lang. Wala nga lang label, but you have to know. At itong makina na to, mga buddy, ay inline 4 Maybach engine that produces 103 horsepower. Pero yung torque is 141. Yung pala yung nararamdaman ko magandang torque sa low end ng RPM niya. 141 is huge. Isipin nyo naman, yung horsepower niya 103 lang. Tapos yung torque niya 141. So, ang tuning niya is for torque, not for horsepower talaga. Kasi kung horsepower, mas mataas yung horsepower, sa dulo ka pa kukuha ng power. Ang ganda yung ganun, pang city drive, pang overtake saglitan, which is dapat naman sa MPV. Dahil MPV nga to, people mover, multi-purpose vehicle. Mated siya sa 4-speed automatic transmission na hindi CVT, which is good in my opinion. Opinion ko lang yun ha. Kanya-kanya tayo opinion mga buddy. 4-speed nga lang, sana 5-speed na. Bakit kaya no? I don't hate CVT, I just like torque converter. Mas matipid i-service kumpara sa CVT, saka mas feel ko yung pagcambio niya. Yun lang naman ang sa akin. I don't hate CVT mga buddy. Anyhow mga buddy, let's take this MPV out on the road and see how it drives. Okay mga buddy, here's the key. Since this is GLS, wala siyang susi. So meron lang siyang push start button. So what I do is, ginaganyan ko muna para rin ako nagsususi. Hindi ko dinediretso ang apakan yung preno para mag-read muna yung ECU. Yo, ayos. Anyhow, driving it dito sa narrow streets ng Pembo, I feel firmness sa suspension niya mga buddy. Medyo firm. Although mabagal pa lang naman tayo. Yung mga lubak-lubak, hindi naman sobrang firm, pero nararamdaman ko medyo firm siya. Steering is napakagaang, which is common sa mga EPS or electronic power steering. Grabe to, ang gaang ng manibela. May seat height adjustment siya, which is helpful for me kasi mas gusto ko yung nakaupo ng mababa mga buddy. At yung interior ang laki ng pinagbago kumpara dun sa pre-facelift. Ganda na ng loob. Although may scratchy plastic pa rin, pero hinaluan na nila nitong soft touch na, I'm not sure if it's leather, pero mukha naman leather. Tapos parang may wood trimming dito. Yan, soft touch na naman dito, wood trimming, soft touch. Ganda, laki na ng pinagbago kumpara dun sa nauna. Alright. Initial torque ganda. Ganda ng low end torque niya. Okay, highway speeds
Let's give it a beans. Hindi pa tayo naka-overdrive niyan mga padi. Maganda talaga yung low end torque niya. Pero pagdating sa dulo, I mean around 4,000, hindi mo na ramdam yung hila niyang gaya nung 1,000 to 3,000. Ang ganda ng hila niya eh. Let's try overdrive. Overdrive. So naka-OD tayo, nakalagay dyan sa gauge. OD. FYI lang mga padi, this is MPV, multi-purpose vehicle. So pero kahit ganon, you can still get some fun out of it. Hindi naman porky MPV ka na lang, 'di ba? Meron din handling check. Oh, lumiliko naman. Oh, mabilis na rin lumiko. Kahit papaano. Not bad. Wala lang torque talaga sa 4,000 all the way to 6,000 kasi 6,000 nagsishift na siya. Pero yung low end torque niya, kung nasa normal driving ano ka lang, maganda yung hila niya sa baba. I feel firmness sa suspension, pero hindi naman siya lamog. Alam mo naman yung lamog eh, na para kang lowered na ano. Ito hindi. May duyan pero pak noon. Hindi siya yung umaalon. So halimbawang tumalbog siya pag ganoon, comfortable naman. Kaya pinindot ko rin yung auto hold, hindi tayo maatras. Yan, hindi ko inaapakan. Pero pag inapakan ko siya, automatic siya aandar. Maandar naman. Maandar. Tapos bitaw lang sa preno, naka-on pa rin, di pa rin maandar. Apak sa gas. Di pa rin namamatay yung auto hold niya. So parang kahit siguro naka angle na ganyan, traffic, pindutin mo lang yan, hindi siya aatras. Tingnan natin dito, ito medyo pababa. Tingnan natin kung aabante. Naka auto hold. Ayan o. Proof. Nakataas ang legs ko, nakataas. Hindi siya umaandar. Nakadrive yan mga padi. Magandang feature yan sa mga, lalo na sa mga new drivers na sa automatic na nagsimula, yung ayaw nang dumaan sa manual. Ayos yan. Sa camera, napakagaang ng manibela. Diyos mio, nakagaang. Okay, turn up the AC. Let's give it a beans. That's 1.5 liter. Maganda talaga yung hila niya sa baba. Pero pagdating sa taas, that's 1.5 liter. At syempre mas importante yung low end torque, kasi dun mo naman madalas gagamitin to eh. Hindi naman pang racing to or pang ano-ano. Pero syempre may time napapaapak ka, diba? Papaapak ka, kailangan mong overtake. Pero okay naman yan, gaya nito. Kunyari, overtake tayo sa truck, apak. Okay naman, not bad. May liko-liko naman, although nararamdaman ko, syempre since medyo mataas na auto to, parang medyo nahuhuli. Kasi nga mataas yung center of gravity. Hindi naman to sports car, MPV nga. Medyo delayed ng konti pag mga fast maneuvers. MPV nga eh. MPV. Kung di ako nagkakamali, facelifted version lang to. Hindi pa ito yung Gen 2.
Correct me if I'm wrong na lang dyan sa comment section. Saka the same pa rin naman yung layo ng dashboard dun sa windshield. Parang napakalayo mo sa windshield. Parang napakahaba ng hood mo. Parang ganun yung feeling niya pag dinadrive mo siya. Seat is comfortable. Hindi siya ganun ka-firm pero okay naman. Not as firm dun sa nireview kong Toyota Race. Lambot ng foam but very comfortable. Wala nga lang high bolstering. Pag umi-slide ako slide talaga. Try natin ang cornering. A little flat, a little flat. Ganda rin tumunog No CBT here. Okay siya, dama ko yung dama ko. Medyo smooth siya pero nararamdaman ko pa rin yung pagkambyo niya. Mas gusto ko yung mga ganon in my opinion. Yung nararamdaman kong kumakambyo siya. Vehicle NVH, noise, vibration, harshness. Noise, okay lang. At low RPM naririnig mo yung makina pero hindi naman ganon kasigaw. Vibration is almost non-existent if not existing. Tama ba yung English ko? Hindi gaya ng mga inline 3 na ramdam mo yung vibration sa loob pag nag-vibrate yung makina. Steering niya is not that fast pero suspension is firm when cornering. Bawal to dito. Cornering yan, dug. Harshness, medyo firm doon sa lubak na yon. Saan pa ba may lubak? Ito, harshness. A little harsh. Yes, sa mga gantong lubak, a little harsh. Pero not harsh na to the point na parang yung mga SUV, mga Fortuner, Montero, ganun. Hindi ganun na talagang tag-tag. So that's the vehicle NVH mga padi ng Xpander GLS. Humps, okay naman. Low end torque talaga, ang ganda. 141 Newton meters in action, ganda. Pero pagdating sa taas, 4,000 going to 6,000, wala na. Halhal na siya. Halhal, I mean hingal na. Meron din nga pala siyang reverse camera. Diba? Napaka-practical. One finger, maniwala kayo, kaya. Ayan one finger. Kita mo? One finger. Gang ng manibela. Built for comfort. Ito nga lang reverse camera, hindi siya ganun ka high quality, but it's okay. At least meron, di ba? Average fuel consumption, hindi ko to ni-reset. Kinuha ko lang dun sa aking kaibigan na owner. It's averaging 13.3 right now. Yun ang naka-display dito sa gauge niya, 13.3. So kung at least may margin of error yan, matipid pa rin, di ba? Sabihin mo nang may margin of error na 0.5 liters, hindi na masama yan. Kung may error man siyang ganun, matipid pa rin. Combined na yan, combined. 13.4 per 100, not bad. Anyway, let's give it a beans again. Let's give it a beans. Overdrive. Ay, walang brake light ang galaka. Bawal yung ganyan Visibility speaking, itong A-pillar okay naman. Hindi siya ganun kataba. At buti na lang yung wing mirrors or side mirrors is naka backward dito. Yung iba kasi naka forward doon. So mas nakaka-add pa ng ng visibility issues. Di ba doon may nakikita ka window. Kaya okay lang to. And then medyo mahirap tanawin yung corner na yan. Kasi parang ang haba nung dashboard. Tapos
hindi mo siya matanaw. Siguro sa mga new drivers, mahihirapan sila ron sa mga masikip na kalsada, nakakailang. Yun ang datingan, nakakailang. I'm sitting on the lowest position, pero yung paa ko is like crossover pa rin ng position or SUV. Hindi siya yung straight na parang sa mga sedan or ano, ganun siya. The only thing I hate, I cannot hate the engine because it's just 1.5. Syempre MPV to na people mover na economy, dapat fuel economy is great. So 1.5 liter, I cannot hate on that. The only thing I hate is the parking brake. Yan, electronic parking brake. Hindi ako sang-ayon sa mga ganyan dahil unang-una, pag nasira yan, mas mahal. Pangalawa, I cannot handbrake turn. Yeah, no handbrake turns sa ganyan. Walang hunigan moves pag ganyan ang parking brake mo. But that's the future. Dami nang gumagawa ng ganyan kasi nga nakakaluwag ng space dito sa center console. Visibility sa likod, dito sa rear view mirror, okay naman kung wala nakaupo. Yeah, wala nakaupo eh. So kita ko yung likod, pero pag most of the ganito MPV crossover, pag may nakaupo dyan at may mga nakalitaw na ulo, 3 people dyan, syempre medyo hirap ka na sa visibility mo. And pag nagbabacking, syempre although meron kang rear view camera, lilingon ka pa rin, makikita mo yung A, B, C, D pillar, napakalaki, which is common sa mga ganito crossover, MPV, SUV. Actually masarap siyang drive-in, komportable, napakagaang ng manibela, effortless, one finger, nakita nyo naman kanina. Infotainment system, may physical volume button, which is good. Hindi siya pindot-pindot, volume down, volume up, bad trip yung ganun eh. Ano pa ba? Very clean dashboard design, mas maganda siya kumpara dun sa pre-facelift version. Anyhow, a big shout out to my kumpare, kaibigan since birth, na parang kapatid ko na si paring Embet. Salamat sa pagpapahiram ng iyong 2023 Mitsubishi Xpander GLS for today's video. Sana kayo mga viewers, meron kayo napulot na impormasyon. Kung kayo ay looking after a Xpander GLS or GLX, halos pareho lang yan, may konti lang pagkakaiba sa features, para matulungan kayo makapag-decide kung kukuha kayo ng Xpander GLS. Anyway, kung na-enjoy nyo tong video na to, hit the like button naman para gumana yung YouTube algorithm, and subscribe na rin kayo para makapanood pa kayo ng straightforward, honest reviews. Nanghihiram lang ako kung sinong merong available or nagre-rent pag meron for my review, para masabi ko kung ano yung dapat kong sabihin, kung ano yung aking mga nararamdaman. Yun lang ang aking sasabihin. Reliability wise, wala akong masasabi dyan. It must be long term. Kailangan pag-aari mo yung auto, patakbuhin mo ng matagal. This one is running 3,600 kilometers pa lang sa odo, so batang bata pa. I cannot speak on its reliability. Anyway, like kung nagustuhan nyo yung video. Kahit hindi nyo nagustuhan, i-like nyo na rin para gumana yung YouTube algorithm. And subscribe for straightforward car reviews and epic road trips sa channel lang yan na ito, Mab Auto.